Pangalawa, no? Siyempre nagbabagong wika dulot na nagbabagong teknolohiya. Pagpasok ng internet, nandiyan ang AI, no? O tinatawag natin artificial intelligence, no? At siyempre, yung mga subculture na nade-develop ng generation nyo, no? Ngayon nga, meron ng generation alpha, no? Tsaka generation beta, no? At later, makaka-develop yan ng kanilang sariling wika, no? Pero anong challenge natin sa mga wikang ito? Ang hamon sa atin ay hindi lamang i-dokumento yung mga wikang ito. O hindi lamang pag-aralan yung wika bilang wika, no? Mahalagang makita din natin paano nade-develop yung mga subculture, no? Halimbawa, yung wika ng mga Gen Z, asan kayo, millennial, no? Paano nade-develop ito? No? At ano yung impact nito sa inyo, no? Sa uri at paraan niyo ng pag-isip. Dapat malay, no? Conscious tayo sa pag-aaral at hindi lamang tayo simpleng tumatanggap ng mga salitang ito, kundi malay din tayo, no? Sa pagsulpot at impact, epekto ng mga salitang ito sa atin, no? So lalo sa pagpasok ng AI, no? Pinatutunayan naman na yung AI ay may limitasyon, no? Gamitin natin AI sa advantage natin. Pero sa isang banda, dapat critical din tayo sa AI, no? Subukan ninyong i-type, no? Maganda yung isang example, no? Na i-type niyo halimbawa yung issue tungkol sa isang particular na na corruption case, mga confidential fund ni Sara Duterte, type niyan, no? Tingnan niyo, minsan yung AI may biases, ano? So doon natin, no? Baka lumitaw doon, Mary Grace Piatos, no? Charot. So doon makita natin talaga may limitasyon yung AI, eh. 'Di ba? At sa tingin natin, sa isang banda, may ano yan, sino ba yung may control ng AI? Maaari rin niya maka-apekto, no? Kung paano at ano yung later yung mga ilalabas niyang mga informations and data, no? So dapat maging critical din tayo sa paggamit nito. Ikatlo, yung pagpasok ng digital humanities, no? Lalo tayo, no, mga nasa larangan edukasyon, no? Napakahalaga nito mga tool na ito para mapadali din, no, yung ilang mga pangangalap natin ng datos at sa kabilang banda din ay magamit natin sa pagtuklas ng mga bagong pamamaraan at pag-unawa sa humanities at kalanasang Pilipino. So pag sinabi natin digital humanities, ito yung intersection ng humanities, no? Pag-aaral sa kultura, pag-aaral sa sining at iba pa, no? Gamit ang mga digital na mga tools, no? Halimbawa, ilan sa mga ginagamit natin, halimbawa sa pagmamapa, no? Sa corpus linguistics, no? Halimbawa, gusto niyo suriin yung isang dokumento, yung isang kanta, halimbawa, mga kanta ni Glock 9, no? Ilalagay niyo din sa Antioch tool, no? Isang tool siya na later ay magpo-process yan ng mga salita, no? Ano yung mga common na salitang ginagamit o madalas gamitin ni Glock 9, tapos igugrupo niya yon, and then maaari siyang magluwal o maglabas ng mga posibleng pagsusuri, no? Doon sa mga datos na iyon. So sa ganung punto, no? Gamit yung mga digital software na ito, nakakapagluwal tayo ng bagong pagsusuri o pagtingin, no? Na mas empirical, no? Yung kanyang proseso. No? Halimbawa, may isang pag-aaral sa UP, no? Inaaral niya yung mga graffiti, no? Sa buong Quezon City. So gumamit siya ng iba't ibang software ng mapping. No, so after niya tukuyin yung mga lugar kung saan siya nakakita ng mga graffiti, then later minapa niya, tapos nakita niya pala, dito pala sa lugar na to may community, kaya pala ganito yung mga nakapastil na mga graffiti. Dito pala sa lugar na to ay may school, kaya ganito yung mga makikitang graffiti. So sa ganung punto, nakita natin gamit yung digital humanities, no, na nakakapag-explore tayo ng ibang pagtingin at pagsusulit, no? At ang uli, syempre, yung mga makabagong pedagogiya na interaktibo, no, maaaring paggamit ng mga game-based learning, no, gaya ng mga laro at teknolohiya bilang strategic sa pagtuturo, no, at pagsasagip sa mga nanganganib na wika, no. Meron na mga computer assisted, no, na mga apps, no, na maaaring nagdodokumento, no, hindi doon sa sitwasyon ng mga nanganganib na wika sa Pilipinas. So kailangan natin yan para maging malay tayo. Ano ba yung sitwasyon na, ano ba yung mga namamatay na wika, no, at sa mga lugar ito, no. Ang isang maganda diyan, yung nanalo sa Gawad PSLF nito lamang, no, sa disertasyon at sa thesis, no. Yung thesis ay gumawa siya ng isang laro, ang title ay Payang, no. So yung Payang, ano siya, no, tawag dito, parang ano siya, no, parang isa siyang laro, no. So yun yung main character si Payang, tapos may ano siya, no, parang mayroon siyang tutuklasin, no, na mystery. No, kailangan niya makapunta doon sa nakalimutan ko. May isang lugar doon sa, ang galing, no. So naglaro talaga, nagagawin ng bata. Tapos habang naglalaro siya, no, na-explore niya yung kung paano siya makakatawid doon sa kabila kasi parang may sakit yung nanay niya. So ang objective niya, dahil nasa lugar siya ng New Manila na may hirap yung tao doon. So ang objective paano siya makakarating doon sa kabilang lugar, no, kung saan nandoon yung mga mayroong sapat na social services, etc. So dadaan siya sa iba't ibang mga mission, no, para makarating siya doon. So ang ganda, so ginagamit din yung wikang Filipino sa game. At the same time, ina-educate mo din yung naglalaro na yun kung ano yung sitwasyon ng kalusugan at kawalan ng serbisyong panlipunan sa Pilipinas. Ang ganda, no? So yun yung gusto ko sabihin. Tapos yung isa naman na PhD project ay yung isa buhay, no, na narito ng Gawad Ulan Cruz Balmaceda 2025, si Ma'am Maria Liwanag ng UPLB. Ano naman siya, iba't ibang mga games din, no? Sa paano naman, parang mga parang mga game board. Gumawa siya ng mga game board at ang objective ay paano ililigtas yung mga nanganganib na wika dahil sa game board. Ang galing, di ba? So dito nakita natin na nagagamit natin interactively, no, yung wika, at the same time, yung mga konsepto sa wika, no, at mga konseptong panlipunan, no, gamit ang paglalaro. Yun nga lang, dapat hindi din natin mabibitawan kasi minsan problema ng mga teachers, gusto lang natin mag-enjoy ang bata. Lagi natin tatandaan na habang nag-enjoy sila sa mga strategies na meron tayo, habang naging interactive tayo, dapat lumalalim din sila sa mga usaping pambayan. At tingin ko hindi yun dapat mabitawan habang nagtuturo tayo bilang mga guro ng wika, ng Filipino, ng panikan, o ng iba pa mga asignatura. Next po. So, ano ngayon ang hamon? Para mabago, no, yung first part, yung mga natukoy nating duda, no, sa Filipino. O duda sa tanong na bakit Filipino, no? Kailangan natin taguyod, no, ang bayang may sariling pambansang industriya. May tunay na reforma sa lupa, may nagsasariling pambansang patakarang internasyonal, makabayang negosyo at lokal na potensyal na makamamamayang agham, modernong teknolohiya para sa kagalingan ng mamamayan. So gusto ko sabihin, kahit naman gamitin natin yung Filipino sa akademya, pero kung hindi magbabago yung kalagayang pang-ekonomiya sa no, o duda sa tanong na bakit Filipino, no? Kailangan natin taguyod, no, ang bayang may sariling pambansang industriya. May tunay na reforma sa lupa, may nagsasariling pambansang patakarang internasyonal, makabayang negosyo at lokal na potensyal na makamamamayang agham, modernong teknolohiya para sa kagalingan ng mamamayan. So gusto ko sabihin, kahit naman gamitin natin yung Filipino sa akademya, pero kung hindi magbabago yung kalagayang pang-ekonomiya sa Pilipinas, mababaliwala ito. May isang science student ako sa UP, no, tinanong sila, anong hindrance, no, ano yung balakid sa inyo bilang mga major ng nasa larangan ng biology, nasa larangan ng engineering na hindi gamitin yung Filipino. Sabi niya, sir, practically speaking kasi, yung mga industriya natin, yung mga libro natin, nasa English naman. So what's the use na gamitin yung Filipino? No, halimbawa yung ekonomiya natin, sir, yung trabaho natin, pag nag-apply ka ng trabaho sa English ka na ma-interview. Alam mo si Samantha may point siya. Yun yung gusto kong puntuhin. Na hindi sapat na ginagamit lang natin Filipino sa akademya. Ang sapat, no, katuwang din tayo sa pagtataguyod ng isang lipunan, no, isang lipunan na mayroong national industry, may reforma sa lupa, no, may mga patakarang nagsasarili at hindi umaasa sa China o US, no, may makabayang negosyo, no, kinikilala yung ating mga local na produkto, no, sa halip na rice liberalization, di ba? Imbes na yung bigas natin ay, di ba, inaangkat natin, bakit hindi natin tulungan yung mga sarili natin magsasaka? At sa ganitong punto kasi, kapag na-establish mo isang uri na ekonomiyang makabansa o makabayan, susunod dun yung isang uri ng wika. Sa ganitong punto, makikitang kailangan ng Filipino at mga wika sa Pilipinas at hindi magiging option lamang ito, kundi magsisilbing norm at tungkulin pa lahat na. No? Kasi kailangan mong baguhin yung economic base, no? Kailangan mong baguhin yung ekonomikong kalagayan para later din
ay otomatikong may isulong din yung wika, no? Katuwang ng ganoong pagbabago. Next po. Okay? So, kasunod po. So, mahalagang papel ng Filipino sa proyekto ng demokratisasyon. No? So, isang keyword kasi, no? Isang keyword kasi, no? Sinasabi, ano ba yung data natin makamasa, no? Eh, sa di makikita natin na, o sige nga, ginagamit ng Filipino sa akademya, pero hindi naman ito nakatatawid sa ordinaryong mamamayan. Diba? Halimbawa, yung tinatalakay ko kanina, bakit kailangan ayusin natin ekonomiya natin, yung politika natin? Kasi, ano yun parang gusto natin sabihin na, ito yung mga pangunahin Para kahit ba silang gamitin yung Filipino, dapat nakaugat ito doon sa political at ekonomikong salalayan. Diba? Kung bakit naman binabanggit niya, lumalang nasa engineer, kung bakit sila naging English. Eh, kasi nga, yung pa industriya meron tayo. Eh, pag mag-develop tayo ng sarili nating industriya, no? Lokal nating industriya, hindi na sila, diba? Magkakaroon na sila ng alternative, no? So, mahalaga yung Filipino sa proyekto ng democratization. Yung democratization, paano mula naman sa akademya, makakatawid, no? Sa mesa ng masa, no? Oo, so, sorry po, no? Sige, 3 minutes, no? Sige, bagamat hindi automatic na kapag nasa Filipino na ang lahat ay ganap na lalaya tayo, lalaya yan, sorry po. Kailangan pa rin natin idugtong ang paglaya ng wika sa tungkuling palayain ng bayan. No? So, yun yung gusto ko sabihin. Magiging relevant lang yung wika, no? Kung nakatawid din ito doon sa mamamayan. Ngayon, bilang pangbukas na lamang po, sorry po. Next po. Next slide po. So, ano ngayon yung hamon, no? Ano ngayon ang moderno at intelektualisadong Filipino? Babasahin ko na lamang po. Mula sa tinalaki ko, hindi sa orientasyon at direksyon, no, ng Filipino, no, sa edukasyon, pagsasaliksik at gawain natin, no, sa loob at labas sa akademya. Gusto ko sabihin na modernong wikang Filipino hindi lang dahil nagbabago ito sa anyo, kundi nakahuhulagpos din ito sa gapos ng gahong na wikang dayuhan, orientasyon at direksyon. Moderno ang Filipino dahil naghahapag ito ng alternatiba at hinahamon at nilulutas ito ang mga issue sa 21st century o siglo XXI. Salig sa pambansang potensyal ng kaunlaran at tunay na pangangailangan ng mga mamamayan ito. So magiging relevant lang ang Filipino, magiging moderno lang ito kung ginagawa rin natin moderno ang pamumuhay ng ating mga mamamayan. Intelektualisado naman ang Filipino hindi lang dahil malawak ang nagagamit ito sa mga larangan ng karunungan, kundi dapat nakaugat din ito sa ganap na